12 senyales ng sakit sa kidney o bato. Maraming tao ang may sakit na sa kidneys pero hindi nila alam. Tahimik ang karamihan sa mga karamdaman sa bato. Walang kirot sa umpisa, walang kakaibang pakiramdam at kadalasan walang sintomas hanggang lumala na ang kondisyon. Kaya napakahalaga na alam natin ang mga senyales na pwedeng palatandaan na may problema na sa kidney. Dahil kapag huli na ang lahat, baka ang tanging solusyon na lang ay dialysis o kidney transplant. Ang kidneys ay dalawang maliit na organ na nasa bandang ibaba ng likod sa magkabilang gilid ng spine. Trabaho nilang salayin ang dugo, alisin ang toxins at ilabas ito sa ihi. Isa pa silang responsable sa balanse ng electrolytes sa katawan, tulad ng sodium at potassium. Sila rin ang tumutulong mag-regulate ng blood pressure at gumawa ng hormones para sa production ng red blood cells. Kaya isipin mo, kapag pumali ang kidneys, apektado ang buong katawan. Isa sa mga pinakaunang senyales na may problema ka sa kidney ay ang madalas na pag-ihi sa gabi. Ang isang taong dati ay diretsong natutulog ay bigla na lang nagigising 2 beses, 3 beses, o higit pa para umihi. Hindi dahil sa malamig ang panahon, kundi dahil hindi na kayang i-concentrate ng kidneys ang ihi. Hindi ito laging masakit. Pero kung ilang gabi mo nang nararanasan ito, lalo na kung may kasamang panlalambot o pagkapagod sa umaga, posibleng senyales ito ng chronic kidney disease na nagsisimula na sa loob. Bukod sa madalas na pag-ihi, pansinin mo rin kung may pagbabago sa itsura ng ihi mo. Kapag naging sobrang dilaw, o biglang parang malinaw na tubig na halos wala ng kulay, may ibig sabihin ito. Maaring nagpapakita ito na hindi na kinokontrol ng kidneys ang fluid balance ng katawan. Sa ilang kaso, makikita mong may bula-bula ang ihi, parang sabong may foam. Ito ay maaring indikasyon na may protina na lumalabas sa ihi na hindi dapat nangyayari kung maayos ang filter ng kidneys. Ang protina ay para sa katawan, hindi para ilabas. Kapag lumalabas ito, ibig sabihin may leakage na sa filtration barrier ng bato. Isa pang senyales na dapat bantayan ay ang pamamaga sa mukha, lalo na sa paligid ng mga mata tuwing umaga. Akala na marami, puyat lang o pagod. Pero sa mga pasyenteng may kidney damage, ito ay dulot ng fluid retention. Hindi na ilalabas ng kidneys ang sobrang tubig sa katawan, kaya naipon ito sa mga tissues. Minsan sa mata, minsan sa pisngi, at sa ilang pagkakataon, pati na rin sa mga daliri. Habang lumalala ang kondisyon, hindi lang mukha ang namaga, kundi pati paa, bukong-bukong at binti. Kapag nararamdaman mong palagi kang pagod, kahit wala ka namang ginagawa, huwag mo agad isipin na kulang ka lang sa tulog. Isa ito sa mga pinaka-silent symptoms ng kidney disease. Dahil hindi na gumagana ng maayos ang kidneys, bumababa ang production ng hormone na erythropoietin. Ito ang nagpapasigla sa bone marrow na gumawa ng red blood cells. Kapag bumaba ang red blood cell count, bumababa rin ang oxygen sa dugo. At kapag kulang ang oxygen sa muscles at utak, laging pagod ang pakiramdam mo. Parang wala kang gana, laging antok, at mahina kahit konti lang ang ginagawa. May mga pagkakataon din na napapansin ng pasyente na parang nangangati ang buong katawan. Hindi lang basta simpleng allergy o init ng panahon. Ang pangangating ito ay malalim. Minsan sa gabi, hindi na makatulog dahil dito. Ang dahilan ay ang toxin sa katawan na hindi na nailalabas. Kapag hindi na maayos ang filtration ng dugo, naipon ang mga dumi sa balat at dugo. Isa ito sa mga senyales na ang kidney function ay bumababa. Kahit anong lotion o antihistamine, hindi tumatalab dahil ang ugat ng problema ay nasa loob, hindi sa balat. Bukod sa pananati, pansinin mo rin kung may amoy ang hininga. Ang tinatawag na uremic breath ay may kakaibang amoy, parang metal, o minsan ay amoy ammonia. Kapag nalalasahan mo na rin ito sa bibig mo, parang may lasang kalawang o sobrang mapait. Senyales ito na may waste products na hindi na nailalabas sa katawan. Ang epekto nito ay hindi lang sa hininga. Minsan ay nauwi rin sa pagkawala ng gana sa pagkain, pagsusuka, at pagkahilo. Kapag umabot na sa ganitong punto, hindi na ito simpleng sintomas lang, kailangan na ng agarang atensyon. Minsan, ang pasyente ay nakakaramdam ng paninikip sa dibdib o kakapusan sa paghinga kahit walang hika o problema sa baga. Ang dahilan ay maaring ang naipon na tubig sa paligid ng baga o sa mismong puso. Ang kidneys, kapag hindi na maayos ang pag-regulate ng fluid, ay nagiging sanhi ng water overload sa katawan. At kapag ito ay umabot sa lungs, ang paghinga ay nagiging mabigat. Minsan ay may kasamang pag-ubo at madalas ay nararamdaman sa gabi habang nakahiga. Akala na marami ay simpleng sipon o ubong hindi gumagaling. Pero kapag may kasamang fatigue, palaging namamaga ang katawan
at may kasaysayan ng high blood, posibleng kidney-related na ito. Hindi rin nawawala ang pananakit ng likod sa listahan ng mga senyales. Pero ang sakit na ito ay may kaibahan sa normal na body pain. Karaniwan itong nasa bandang ilalim ng likod, sa magkabilang tagiliran kung saan matatagpuan ang kidneys. Minsan dull and constant ang pain, minsan bigla na lang tumitindi at parang kinukurot o tinutusok. Sa mga may kidney stones o infection, ang sakit ay pabalik-balik, minsan may kasamang lagnat o pakiramdam na parang may pressure sa ibabang bahagi ng katawan. Kung nararamdaman mo ito kasabay ng mga nabanggit ng sintomas, mas malaki ang posibilidad na ito ay galing sa bato, hindi lang sa kalamnan. Marami rin ang hindi nakakaalam na ang pagtaas ng blood pressure ay maaring resulta ng may problema sa kidneys. Ang bato ay may direktang koneksyon sa regulation ng blood pressure sa pamamagitan ng hormones. Kaya kapag nasira ang kidney, nagiging unstable ang presyon. May mga pasyente na kahit ilang gamot na ang iniinom, hindi pa rin bumababa ang BP. At sa maraming kaso, ang sanhi ay hindi sa puso, kundi sa kidneys. Kaya kung ikaw ay may high blood pressure na hindi makontrol at may kasabay pang mga sintomas na nabanggit, kailangan mo nang magpa-check ng kidney function. May mga pagkakataon din na mararamdaman mo ang panlalamig ng katawan, lalo na sa kamay at paa kahit mainit ang paligid. Ito ay hindi basta simpleng poor circulation lang. Kapag hindi na gumagana ng maayos ang kidneys, bumababa rin ang red blood cell count dahil sa kakulangan ng erythropoietin. Ang resulta nito ay anemia, isang kondisyon na nagdudulot ng panlalamig na extremities, panghihina ng katawan, pamutla ng balat at pagkahilo. Sa mga pasyenteng may chronic kidney disease, ang anemia ay isa sa mga pinakakaraniwang komplikasyon. At kung hindi ito agad matutugunan, mas lalo nitong pinapabilis ang pagbagsak ng kidney function. May mga senyales din na mas makikita mo sa panlabas. Halimbawa ang pagkakaroon ng tiyong balat na parang laging bitak-bitak, namumula o mahapdi. Akala ng marami, epekto lang ito ng klima o kulang sa lotion. Pero kung ito ay hindi nawawala sa kabila ng hydration at pag-aalaga, dapat mo nang isaalang-alang ang possibility ng kidney problem. Kapag bumaba ang function ng kidneys, naapektuhan pati ang balanse ng minerals at nutrients sa katawan. At isa sa mga unang apektado ay ang balat. Nawawala ang natural elasticity, nagiging dehydrated, at kadalasan ay sinasabayan ng pangangati. Hindi lang ito physical na discomfort, senyales ito, ang loob ng katawan ay hindi na gumagana ng tama. May mga pasyente rin na nakakaranas ng pagkahilo o pagkawala ng balanse kahit wala namang problema sa tenga o nervous system. Ang dahilan nito ay ang pagbaba ng oxygen supply sa utak dahil sa anemia. Kapag kulang ang red blood cells, hindi sapat ang oxygen na nadadala sa utak, kaya bigla na lang mahihilo ang pasyente, parang iikot ang paligid o bigla na lang mapapaupo. Sa ilang pagkakataon, ang pagkahilo ay sinasabayan ng panlalabo ng mata, panlalambot ng tuhod, at mabilis na pagkapagod. Kapag madalas itong nangyayari at sinabayan pa ng iba pang sintomas ng kidney dysfunction, huwag nang ipagwalang bahala. Hindi rin nawawala sa mga senyales ang biglaang pagbaba ng timbang na hindi mo intensyonal na ginagawa. May mga pasyente na nagsasabing kumakain naman sila pero tila hindi na-absorb ng katawan ng nutrisyon. Dahil dito, pumapayat sila nang hindi nila namamalayan. Isa itong indikasyon na ang katawan ay hindi na gumagana ng maayos sa level ng metabolic balance. Kapag may waste buildup sa dugo, bumababa ang gana sa pagkain, nahihirapang matunawan, at ang ilang hormones ay naaapektuhan din. Sa mga pasyente ng kidney failure, ang pagbaba ng timbang ay minsan mabilis, ilang kilo sa loob lamang ng ilang linggo. At kapag nangyayari ito kasabay ng iba pang sintomas, isa itong malinaw na senyales na ang katawan ay naghihirap na internally. Isa pa sa mga senyales na madalas hindi rin napapansin ay ang biglaang pagtaas ng creatinine at BUN sa laboratory test. Maraming Pilipino ang hindi pamilyar sa mga terminong ito, pero ito ang isa sa mga pinaka-importanting markers ng kidney health. Kapag pinatingnan mo ang dugo at nakita mong mataas na ang creatinine level, lalo na kung lampas sa normal range para sa edad at timbang mo, ibig sabihin ay hindi na nafi-filter ng kidneys ang waste products sa dugo. Mas mataas ang number, mas malala ang kondisyon. Ang BUN naman o blood urea nitrogen ay isa ring indicator na nagpapakita kung gaano kadaming waste ang maipon sa dugo. Kaya kung sakaling nagpatingin ka at tumaas na ang mga values na ito, huwag mo nang ipagpaliban ang aksyon. Hindi ito simpleng pagod o stress. Ito ay malinaw na babala na ang kidneys mo ay nahihirapan na.
Ang lahat ng sintomas na ito kapag pinagsama-sama ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang mga bato o kidneys sa ating overall health. Hindi mo sila mararamdaman kapag okay pa, pero kapag nasira na, halos lahat ng bahagi ng katawan mo ay apektado, mula sa utak, puso, balat, dugo, hanggang sa respiratory system. Kaya kung may kahit isa o dalawa kang nararanasan sa mga ito, nang hindi mo may paliwanag kung bakit, mas mabuting magpatingin na agad ng kidney function. Huwag kang maghintay ng lagnat, panginginig o malalang sintomas. Dahil sa sakit sa bato, ang pananahimik ng sintomas ang pinakadelikado. Hindi rin ito tungkol lang sa pag-iwas sa dialysis. Ito ay tungkol sa kalidad ng buhay. Kapag maaga mong natuklasan na may problema na ang kidneys, may pagkakataon kang pigilan ang tuluyang pagbagsak. Maaring baguhin ang diet, uminom ng tamang gamot, at bantayan ang blood pressure at blood sugar. Hindi lahat ng kidney condition ay nangangailangan agad ng dialysis kung maagapan ito. Kaya mahalaga ang kaalaman dahil ito ang nagbibigay ng kontrol sa sarili mong kalusugan. Ang katawan ay palaging nagbibigay ng babala. Hindi ito bigla-bigla lang sumusuko. Kailangan lang nating matutong makinig at mag-react agad. Minsan ang simple at paulit-ulit na pag-ihi, panlalambot o pamangati ay hindi lang basta ganon. Kapag pinagdugtong-dugtong mo ang mga ito, pinubuo na nila ang larawan ng isang mas malalim na problema sa katawan. At kadalasan, ang ugat nasa kidneys. Huwag mong hayaang lumala pa bago ka kumilos. Ang kalusugan ng kidneys mo ay hindi mo ramdam sa pang-araw-araw. Pero sa oras na mawalan ka ng isa o parehong bato, mararamdaman mo ang lahat. Mula sa gamot, sa sakit, sa pagod, sa gastos, hanggang sa oras na mawawala sa pamilya mo. Habang maaga pa, alamin, intindihin at kumilos. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayo matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.